Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 8, 2023 Webes para sa ika-siyam na linggo ng karaniwang panahon. At atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay mula po dito sa Santo Domingo Church dito po sa Quezon. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay, ito po ay hinango sa aklat ni Tobit chapter 6 verses 10 to 11, and then chapter 7 verses 1 and verse 8 to 17, and chapter 8 verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, pagkatapos silang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon?" Tugon naman ito. Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at iminumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila'y narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisibing. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ngayon, ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa utusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya. At mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises.
Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sarah at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika, gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat, aking nilalayon. Ito ang aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang ang pagtanda, kaming magkatulong." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So sana po ay bagamat mahaba ang kwento ng ating pong unang pagbasa ngayon, pero ito po ay kapupulutan ng aral lalo tigit para sa mga mag-asawa. Unang-una, ang pag-aasawa ay pinaghahandaan at nawa ang sabi nga po sa dulong bahagi ng dasal ni Tobit na ang kanyang pag-aasawa ay hindi bunga ng nasa ng laman, kundi ito ay dahil pagsunod ayon sa kagustuhan ng Diyos. So yung kanya pong pag-aasawa ay talagang nakasentro pa rin sa bukasyon na inilalaan sa kanya ng Panginoon. Mahalaga po ang pag-aasawa dahil ito ay pagpapatuloy po ng lahi. Ang pag-aasawa ay pagpapakita ng pagmamahalan ng Diyos, o yung naipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamumuhay ng mag-asawa. Pero maganda rin po na halimbawa na ipinakita ni Tobias ay ang pangunguna niya ng pagdarasal. Narinig na natin ang kwento ni Sarah na walang lalaki po ang nagtatagal sa kanya dahil bago pa man sila magsiping ay namamatay na ito. Pero dahil nga sa naging pagkilos ni Tobias na talagang humingi ng gabay sa Diyos, matutuklasan natin bukas sa pagpapatuloy ng kwento kung paano silang iningatan ng Diyos upang maisakatuparan ang kanila pong gawain bilang mag-asawa. Sana po sa lahat ng mga asawa, hindi lang po dapat sa araw ng kasal kayo sabay na magdarasal o sabay na magsisimba, kundi laging alalahanin po na bawat sandali ng inyong buhay ay maging kaakibat o kasama ninyo sa inyong buhay bilang mag-asawa ang Diyos. Hindi ito kahit kailanman dapat mahiwalay. Lalo't ngayon, narinig na naman natin na ang pagsusulong ng diborsyo sa mga dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, kung saan ay kailangan natin talagang ipakita na kayang malampasan ng mga mag-asawa ang anumang pagsubok na kanilang dapat pagdaanan, na ang divorce ay hindi option para mas maging maayos ang buhay ng bawat isa. Tandaan natin na ang pag-asawa ay ibinigay ng Diyos dahil alam niya na may mga tao na hindi dapat mag-isa at kailangan niya ng katuwang, kailangan niya ng makakasama. So, kaya ipagtanggol natin ang sakramentong ito ng pag-asawa dahil dito nakasalalay ang pamilya, ang pundasyon ng ating lipunan. Muli po, mula pa rin dito sa Santo Domingo Church, isang mapagpalang araw po sa